matapos. Ito nga, Zul, so nagbalik eskwela ng ating mga grade school and high school students. Last Monday lang. At sa mga susunod na araw at linggo, magbabalik eskwela naman ang mga koleyo. At para pag-usapan yan, makakasama natin ang Executive Director ng Commission on Higher Education na si Attorney Julito Vitriolo. Good morning, sir. Good morning, sir. Sa lahat po ng nakikinig sa inyong programa. Magandang umaga. Magandang umaga. So, sir, gano'n po ba karaming college students ang ina-expect natin na magbabalik eskwela? Well, kung usually pag first semester, madami yan eh. Ang estimate namin, baka more than 3 million yan. 3 million? 3.2, 3.3. Ganun karami, sir. Oo. Alright. Kasi over the years, syempre, nadadagdagan yan. Dumadami rin. So, definitely mataas yan. Alright, sir. So ngayon, sir, lately, no, before, syempre, magpasukan, marami ng mga issues na nag-arise at isa na po dito itong tuition fee increase. At marami pong mga naaprubahan ng CHED ng mga colleges na nag-request dito. So ano po ba, sir, yung pinaka-basic reason para at least mabigyan ng linaw sa mga boss po natin? Well, unang-una, kung susuriin natin, siguro humigit kubo lang, 15% yung sa kabuuan ng mga paaralan. Yes. Ang dumulog sa CHED para humingi ng increase, ano? Okay. Pero 287 lang dito sa ngayon yung aprobado. So, madami-dami yung mga na-disapprove, ano? Okay. So, ang lumalabas dito, kada taon, itong mga paaralan ito, kailangan nila mag-increase. Nauna, para siguro matustusan yung pagtaas ng sahod ng kanilang mga guro at ibang kawani, ano? And aside from that, yung pagbili or pag-upgrade ng kanilang mga facilities, pag-improve ng kanilang mga kagamitan sa paaralan. Pero sir, mostly private university. Itong mga nagtaas ngayon, mga pribadong paaralan, ano? At kung titingnan natin, yung range ng increase nila, hindi naman gaano kalaki, ano? Ang aming estimate sa pagsusuri, ano, on a nationwide basis, 1.8, 1.9% lang, ano? Okay. Kasi marami dito ang hindi nag-increase. Okay. Alright. So, kung sa more than 2,000 na mga paaralan, 287 lang yung nag-increase. Yung iba, karamihan dito, more than 1,700 siguro. Alright. Zero increase yun. So, kung susumayin mong average, maliit lang ang Maliit lang naman po. overall increase. Sir, attorney, marami din po nagtatanong, ito pong pagsusuri, paano po ba naaprubahan ang pagtataas ng tuition fee increase sa isang eskwelahan? Alam mo, napaka-komplikado yan. Ano? Kasi unang-una, sa batas, hindi pwedeng magtaas ng tuition ang isang paral kung walang konsultasyon. Ano? Yes. Pebrero pa lang, dapat sa itong taong ito, tapos na ang consultation. Ano? So, meron silang about a year to consult. Ano? Or, ngayon, kung walang konsultasyon, kahit anong gawin nila, hindi makapag-increase. So, kailangan certification muna ang mga estudyante at ang paaralan na nakapag-konsulta sila. Yes. At pagkatapos, sasubmitin nila yung mga dokumento na kailangan para sa pagsusuri kung dapat ba mabigyan ng increase or justified by increase. Pero sir, how do we say na tama po yung consultation na nagawa? Meron po bang percentage or at least ng population ng isang university para masabi natin na legitimate yung consultation na nagawa sa lahat ng members ng school? Pero sa ating regulasyon at ayon na rin sa batas, kailangan yung appropriate na representatives ng mga estudyante ang nandun. Ano? Kung meron silang student council, dapat represented sila ng student council. Kung wala naman, yung mga recognized organizations, ano? Dapat nagpulong-pulong sila. Kasama dyan ang alumni, ang faculty at yung paaralan. Dapat merong minutes ang pag-uusap at may sertifikasyon na talagang nagkonsulta, nagpulong ang mga estudyante at mga paaralan. So sir, can we say na out of the 2,000 university na nag-request ng increase, di ba around 200 lang sir yung na-approve? Actually, Or 343 lang yung nag-increase. 300 lang? Humingi ng increase. Okay. 287 ang na-approvean. So pwede natin sir masabi na yung mga hindi na-approve, pwedeng hindi sila Hindi sila pumasok pwede. dun sa consultation, hindi nila na-reach. Maaaring hindi kompletong dokumentasyon o masyadong mataas ang ini-increase, hindi justified, Okay. or may mga violations. So maraming dahilan, no? Maaaring isa yung walang konsultasyon ng dahilan. Alam mo, Jules at Attorney, no, bukod sa tuition fee increase, ang isang issue din itong pag-shift ng academic calendar. Yes. Katulad na lang sa UP, meron sa August UST at sa Ateneo na August to May na po. Ano po bang dahilan nito? Well, unang-una, itong mga para lang nabanggit nyo, ito yung matagal nang nakapag-prepare for that, ano? Kasi handa sila for yung tinatawag nating international competition. Of course, yung aligning, yung kanilang processes, kasama na yung academic calendar.
sa international practice, ano. So, meron na silang mga tawag dito, yung mga linkages na kailangan ang academic calendar nila naka-align sa ibang bansa, no? So, mga paralang ito, yung nabanggit mo, yung UP, Ateneo, UST, LaSalle. Ito yung, kumbaga, nasa world rankings nating mga paralan. So, kilala ito, international recognized. At para sa kanila, parang natural lang na yung mag-shift sila. No? So, hindi namin ito minumungkahi sa lahat. Actually, ang polisiya ng CHED, hindi sa pangkalahatan to. No? Sa Yes, mga, may nilabas po kayong statement nun. kasi unang-una, ang DepEd din naman nag-change. Yes. At saka baka makasama pa sa sektor to, sa maraming paralan. Kasi So, di ba, So, sa konting paralan lang ito ang maaaring doon sa kanila magwo-work. Ano? So, okay lang na yung apat iba, more or less, ang calendar. pero sir, pagdating ng 2015, ASEAN integration na. So alam naman natin na may implications na benefits for the universities to. Hindi po kaya mapag-iiwanan yung ibang mga universities kung hindi sila mag-aakad? Hindi naman. Kasi sa ngayon, dami nga nating foreign students. Yung calendar hindi naman talaga iba naman sa ibang bansa. Ang importante dyan, yung kanilang mga proseso, yung kanilang pagtuturo, yung kanilang mga facilities, international ang standards. Ano? Kasi wala namang pupunta rito kung hindi makikita yung ganong standard sa ating bansa. Alright, sir. Mabalik po tayo dun sa regarding, dahil di ba may mga schools na nagtaas ng tuition fee. Pero sir, we also heard na meron pong napakaraming scholarships na ino-offer ang CHED ngayon. So, paano po ba yung maging proseso nito? At alam mo, ito yung magandang pagkakataon na mabanggit na rito. No? Sa itong pamahalaan ni Presidente Aquino, si Pinoy, ito yung time na nagkaroon na napakalaking scholarship program. Ano? Right. Iba't iba. Meron pa tayong study grants for poverty alleviation. Diyan, 2.5 billion yan. Laki, ano? So, mahigit 100,000 scholars ang papasok dyan. Ano? Pagkatapos yung ito, tulong-dunong, na kung saan ang gobyerno naglaan ng 4.2 billion para matulungan yung humigot kumulang 350,000 scholars buong bansa. So napakalaki, ano. Ito yung medyo nakakabigla dahil ang daming mga estudyante ang dumadagsa sa ating mga regional offices para maging scholar at para magkaroon ng benepisyo dito sa ating Student Financial Assistance Program. So napakalaki ang tulong ito ng gobyerno sa ating mga mamamayang Pilipino. And ito pong scholar program na po itong scholarship program ay under na po sa CHED na po. Ito yung ating minamanage, ina-administer natin yan at subject sa mga guidelines na pinatupad ng Commission on Higher Education. Okay, sir. Sir, for interested students natin, ano po yung basic process para po siyempre mag-qualify sila dito sa scholarship program na to? Ito nga, no, dahil sa napakarami ang slots available, sinimplify na namin. Unang-una, yung estudyante, pasado lang sa high school. Mababa lang yung joint income ng kanyang mga magulang or talagang ma-certify, halimbawa ng barangay na poor or indigent, pwede na. No? Kailangan na nga lamang niya, pag nakapasok na siya at nagtatama siya ng benepisyo, kailangan ipasa niya yung mga subjects niya para manatili siya sa paralan. Wala naman pong test sa CHED. Wala tayong qualifying test para sa tulong-dunong, para sa grants in aid. Pakita lang niya na pasado siya sa high school. Kung nasa kolehiyo siya, pakita rin niya na okay yung mga grades niya. No? Wala tayong cut-off grade dyan or ano. So, yan, good news yan sa lahat ng mga Actually, good news university yan. students natin na meron ng available scholarship sa Commission on Higher Education para syempre may offer sa lahat ng mga students natin na interesado at syempre deserving. Right. Deserving. Ayun sir, yung sa usapin ng pagiging deserving student for the scholarship, ano po ba yung qualifications? Well, para pumasok? tatlo kasi yung level natin yan. Meron yung full, yung or merit scholarship na tinatawag. Mataas ang beneficio nito. Kung kaya't kailangan mataas din yung mga grades mo. At may maintain ka ang Yung grade, merit-based to, no? 80 to 90, 95, ano? Pero yung itong malawakan, yung tulong-dunong, yung massive financial assistance, pasado ka lang mo sa high school, okay so na yun. kahit pasado po, pwede po sila mag-apply as a scholar. Kung na yun, That's nice. yun yung financial assistance, yun yung grants in aid na tinatawag. Ito yung hindi mo na binabayaran, kundi grant mo yun eh. So, kung deserving ka. Okay. So,
open yan sa mga yung gusto na mag-avail ng At grants. marami tayong mga kababayan dyan, mga estudyante na talaga namang, alam mo yung pursigido mag-aral. Tama, And ito maganda to dahil mabibigyan po sila ng hope, lalo na po Tama, sa oo. may mga financial problem na tumitigil. At least ngayon, pwede na silang lumapit sa CHED and pwede na sila mag-apply for a scholarship. So yung panawagan natin lahat, diba, education is a right and gusto Right. natin na accessible education. So through this scholarship program ng Tama. CHED, definitely, nare-reach na natin itong right natin for education. That's right. Tama. So siguro, sir, message to our viewers and para po sa mga estudyante, saan po ba sila pwedeng magpasa ng kanilang mga scholarship na application? Well, ongoing yan, ano? At yung iba, na-aproban na natin sa ating mga kababayan, sa mga nangangailangan ng grants and aid. Sana dumulog sila sa aming tanggapan sa iba't ibang regional offices habang may panahon pa kasi malapit ng pasukan para kanilang ma-enjoy itong grants and aid program ng ating pamahalaan. Ayan, maraming salamat po. That was Executive Director ng Commission on Higher Education, Attorney Julito Vitriolo. Thank you so Thank much. you so much. Thank you.